Good morning po. Salamat sa Panginoon na patuloy po tayong ah, kakaroon po ng time at mahalaga naman pala talaga ito sa ating buhay bilang anak ng Diyos na po na tayo po ay mayroong pagkakataon patuloy. Ang aking pong nabulayan talata ay yung pong 9:14 and 15 ng ah, Romans na may mga katanungan kasi dito kung baga sa kaisipan po natin, siguro dumarating din sa atin. Meron bang paborito ang Diyos? Hindi ba matuwid ang ginawa ng Diyos? Pero sumagot naman po sa pamagitan ni Pablo yung sa Romans 15, yung lecture po niya na yung soberenya po ng Diyos, yung bang kasarilan ng Diyos sa Tagalog, na siya yung Diyos na pwedeng pumili, pwedeng maghabag. Meron siyang kakayanan. Actually, ito po yung kadalasang sa katanungan eh. Kasi nga nanggaling po ito dun sa may pinipili ang Diyos, may hindi pinipili ang Diyos, may pinapaboran ng Diyos, may hindi pinapaboran ng Diyos. Katulad po doon kay sa magkapatid, si Jacob at si Esau, tapos po si Isaac, sila, sa marami pong mga pagkakataon na pinapakita po rito yung, ang tawag po nila rito yung election, yung doctrine of election. At dito dumarating na sa punto na maging mga tao o maging iba ay nagsasabi na mukhang meron pong pinapaboran ng Diyos. Actually, kung titingnan po natin ng katwiran po, no, or sabihin yung katuwiran ng Diyos, ang Diyos po hindi na kailangan po ng advisor, hindi na po kailangan niya ng consent. Kasi kaya niyang gawin ang mga bagay according to His purpose. Yung purpose po ng Diyos, sometimes hindi natin naiintindihan sa dahilang nakatingin po tayo dun sa tinatawag na sitwasyon kung meron anuman po tayo. Kapag kasi ang tingin natin, kapag tayo medyo nahirapan, hindi magandang kalagayan, may mga problemang dinadaanan, may mga bagay na kung saan parang nakikita natin na parang hindi tayo tinutugunan ng Diyos. Dumarating sa punto, nag-isip po tayo, may pinapaboran ng Diyos, may paborito ang Diyos. Pero hindi po kasi ang Diyos po ay marunong sa lahat. At alam niya yung mga bagay na dumadaan po sa atin. Wala pong bagay na hindi niya, na papahintulutan niya, hindi niya alam ang gagawin o ang purpose po para po sa atin. Kaya naman dapat po patuloy pa rin tayong magtiwala sa ating pong Diyos na buhay. Kasi yan po yung pinaka pagkakataon na maibibigay natin sa Kanya. Kasi po, at the end of the day, talaga namang hindi po nagkukulang ang Diyos po para po sa atin. Meron lang mga area at siguro at marahil na gusto lamang po ng Diyos na palakasin po natin. At meron mga area na kung saan po dinadaan po tayo sa ganung sitwasyon para matutunan po natin kung paano harapin at kung paano dumating man sa maulit po ito. Meron tayong kasanayan at meron tayong kaunawaan patungkol po sa mga bagay na iyon. Kaya naman, tuloy lamang po tayong lumapit, mag-trust po tayo sa ating Diyos na siya talaga po nakakabatid, nakakaalam. At ang sambanggit niya, huwag po tayong matakot. Tuloy tayo mag-Diyos sa Diyos. Amen po.